Hello mga ka-vlog! For today's video nga, samahan na kami bumili ng kamatis para sa ulam namin. Tara at samahan nyo kami. Let's go! At papunta nga kami sa aming pagbibilhan. Ay rin nyo naman ang aking kapatid na sayang-saya habang nakasakay dito. O diba, kitang-kita naman sa kanyang ngiti. At bumili nga muna kami ng gasolina pero hindi ko lang napakita sa inyo. Medyo mahaba-haba nga ang aming biyahe nito sa pagbibilihan ng kamatis. At tinanong ko ang aking kapatid kung saan nga kami pupunta, sa bayan daw. O kita nyo na, sa bayan daw, isang tindahan nga lang kami bibili. Charis lang, sinabi lang ng aking kapatid na sa bayan kasi sinabi ng aking pinsan ay sa bayan din. At nang pagkadating nga namin sa tindahan ay bumili na agad kami ng kamatis. Pero wala nga daw silang benta, kaya lumipat nga kami sa kabilang tindahan. At baka nga mamaya mas mura pang kamatis ang mabibili namin sa kabilang tindahan. At habang papunta nga kami sa pagbibilihan namin ay akala ko nga papunta na kami sa school. At pagkadating nga namin sa pagbibilihan namin ay hindi pala tindahan kundi tao. Charis! At nang tinanong nga namin kung meron silang benta ay wala nga rin daw. Lahat nga na pinagbilihan namin ng mga kamatis ay wala silang benta. At nang pumunta kami sa isang tindahan ay buti lang ay meron silang benta. 50 pesos nga ang binili kong kamatis at ganito na kadami. At nang pagkatapos nga namin bumili ng kamatis ay umuwi na agad kami para hindi kami mapagalitan. Nang pagkadating nga namin sa aming bahay ay bumaba na agad kami para maluto ko na ang kamatis na aming binili sa tindahan. Pumasok na nga ako sa aming bahay para maluto na ang kamatis na aking binili. Pero tinignan ko muna kung may kanin kami pero wala na, kaya magluluto muna ako. Alam na naman lulutuin mo yung ulam tapos wala kayong kanin. At kumuha na akong pagbaunan para ang paglagyan ko sa kanin para hindi rin ito lang gamin. Kumuha muna ako ng sandok para makuha ko ang kanin sa loob ng kaldero. At ang nakuha ko ang kanin sa kaldero ay nilagay ko ito sa pagbaunan para hindi ito lang gamin at hindi rin ito damukin kasi may takip ito. At nilagay ko nga sa lamesa ang kanin na nakuha ko sa kaldero para naman hindi sila mahirapan makita ito pagkakain sila. Nang pagkatapos ko makuha ang kanin sa kaldero ay hinugasan ko na ito para malinis naman ito kapag nilagyan ng bigas. At ginamita ko nga ito ng bakal na panghugas ng mga kaldero. Basta hindi ko lang pangalan yan, basta alam ko panghugas lang ng kaldero na bakal yan. At nang pagkatapos ko nga itong hugasan ay pumasok na ako sa loob para malagyan ng bigas ang kaldero. Madami nga kaming kakain kaya 5 salok ang nilagay ko. 2, 3, 4, 5. O diba, ang galing ko magbilang. Charis! At nang pagkatapos ko nga ito lagyan ng 6 na salok ng bigas, ay hinugasan ko na ito para na matanggal yung mga dumi ng bigas. Hay nako, puro kabigas. At nilagyan ko na nga ito ng tubig para matanggal yung mga dumi. Pagkatapos ko lagyan ng tubig ay hinalo-halo ko na ito for the go. Charis! Nang pagkatapos ko minekos-mekos ang bigas ay tinapon ko naman yung tubig. Halabi, napiyok ka! At nang pagkatapos ko ang matapon ng laman nito ay lagyan ko ulit ng tubig para mas malinis ang kalalabasan ng bigas. For the go, todo linis. Charis! Minekos-mekos ko nga ito para mas malinis ito lalo. Hindi yan damit, para todo linis. Tandaan mo, kanin yan. At nang matapos ko mamekos-mekos ay tinapon ko ulit yung tubig. At nang last na ay nilagyan ko ito ng tubig. Hindi ko na nga ito hinalo kung baka mamaya wala ng lasa yan. Ha? Walang lasa? Ikanin yan eh. At tinapon ko na nga yung tubig na pinaglagyan ko kanina. At nang tinapon ko na nga yung tubig na nasa kaldero kanina ay sinukat ko na nga itong bigas para may lagay na sa lutuan. At nang matapos ko nga itong sukatin ay okay na nga. At nang pagkatapos ko nga itong masukat ay kinuha ko ng takip para matakpan na nga ito. At pagkatapos ko nga itong matakpan, inilagay ko na agad ito sa lutuan. At pagkatapos ko nga itong malagay sa lutuan, ay pinapuyan ko na ito para naman na maluto. At hindi ko na nga ito napakita kung paano ko ito paapuyin, basta napaapoy na yan. At habang hinihintay ko nga na maluto ang kanin, ay naglinis muna ako sa paligid nito para na maganda tignan habang naluluto. At pagkatapos ko ang linisan ng paligid ng lutuan, ay nilinis ko muna itong ulamin namin. At pagkatapos ko nga itong linisan ay nilipat ko ito sa kabilang lalagyan na may tubig din. At para sure na malis ang aming ulam ay nilipat ko ito ulit sa may palangga ng may tubig. Para naman sure na malis ang aming ulamin ay nilipat ko nga ito sa kabilang lalagyan para may babad. At nang matapos ko ang may lipat sa kabilang lalagyan ay tinignan ko muna ang kan at nang pagbukas ko ay kumukulo pa lang ito. Kaya tinakpan ko muna. At pagkatapos ko itong takpan ay inayos ko muna ang kahoy nito para magkaroon ng apoy at para mabilis itong maluto. At nang matapos ko nga itong mapaapoyan ay naghanda na ako ng mga kailangan din sa ulam namin. At ang mga sangkap na nalutuin ko ay sibuyas, bawang at luya pa. At ang ingredients na kinuha ko ay sibuyas, bawang at luya. At pagkatapos ko nga kumuha ng mga ingredients ay kumuha na ako ng kutsilyo para mahiwa na ito. Alam mo, nalulutuin mo ito ng buo. Cherry!
na pagkatapos ko nga itong mahiwa ay nilagay ko na agad ito sa plato. At ang susunod ko nga hiwa ay ang mga kamatis, pero bago yan ay ugasan ko muna ito para matanggal ang mga dumikit na bakterya dito. At na pagkatapos ko nga itong mahugasan ay hiniwa-hiwa ko na agad ito. Habang naghihiwa nga ako ng kamatis ay bigla akong nakita na may sira dito. At na pagkatapos kong mahiwa lahat ng mga kamatis ay tingnan ko ang kanin kung luto na. At na pagkabukas ko nga ay lutong-luto na talaga. At nang maluto na nga ang kanin ay binaba ko na nga ito at nilagay sa harapan. At nilagay ko na rin ang malaking kawali sa lutuan para sa paglulutuan ng ulam namin. At nang uminit na nga ang kawali ay nilagay ko na ang sibuyas, bawang at luya para may gisa na ito. At nang nilagay ko na nga ang sibuyas, bawang at luya ay nalo-halo ko nga lang ito. Nang matapos ko nga may gisa ang sibuyas, bawang, luya ay sinunod ko naman na ilagay ang kamatis. At na pagkatapos ko malagalat ng kamatis ay hinalo-halo ko nga lang ito at tinakpan. Malipas ng ilang minuto ay binuksan ko nga ito at kumukulo lang ito at hinalo ko nga ito para naman hindi basunog sa ilalim. After 30 minutes nga binuksan ko na nga at ito na nga ang kinalabasan. At hindi ko na nga naipakita kung anong mga nilagay ko dito. Basta kapag kumulo na nga ang kamatis ay ilagay nyo na ang suso at pagkatapos ilagay nyo na ito ng mga pampalasa. Kaya nga hindi ko naipakita kung anong mga nilagay ko dito dahil first time ko lang magluto nito kaya hindi ko pa alam. Kaya si Lola ko nga nagluto nito at pinanood ko lamang siya. At nakalimutan ko na pala itong i-video dahil na nagmamadali siya sa pagluluto kasi baka masunog. At pagkatapos nga dinakpan ko na nga ito. And after 20 minutes nga, ito na nga ang kinalabasan ng aking niluto. Ay niluto pala ng lola ko. Charis! At nang naluto na nga, ito na nga ang pinakahihintay nating lahat. Ay ako pala. Charis! At nang naluto na nga ito, ay ipinasok ko na nga sa loob ng bahay para maiyahain ko na ito. At syempre guys, hindi mawawala ang kanin. At ang pagkatapos kong baba lahat ng mga kanin at ulam, ay nagahin na muna ako sa lamesa at ipahagis-hagis na lang siya ng plato dyan. At pagkatapos ko nga may lagay sa mga lamesa ang plato ay agad ko ito pinanasan dahil meron pa itong tubig dahil kakahugas ko lang ito. At ang pagkatapos ko nga panasan ng mga plato ay agad-agad ko na tumagyan ng mga kanin. At pagkatapos ay kumuha na agad ako ng ulam namin. At nakita nyo nga sa harapan ng camera may sumasayaw ng tiyanak, charis! At nang pagkatapos yung lagyan ng kanin at ulam sa lamesa, ito na ang kinalabasan. At syempre, ito na ang pinakihihintay ko, ang kainan, charis! At makikita nyo sa mga plato nila na halos na puno ng suso ang kanilang mga plato. Madami nga sila nilagay na ulam sa kanilang plato, kaso nga lang ay hindi nila alam ito kainin. At yun lamang. Bye-bye!